First time kong gumawa ng wrapper ng lumpia. Oh, hindi pa siya perfect. Pag-aaralan ko pa ng bonggang-bongga. Kasi while nag-scroll ako sa aking Facebook at ayan, may nakita na naman akong pagkain. Kaya ayan, magluluto tayo for today. O, diba? Malikis. So, yun na nga mga guys, ayun, nagbabalik na naman ang inyong Inday at sa pagkakataon ito, magluluto tayo ng lumpiang gulay. Habang nag-i-scroll nga pala ako ng mga video sa Facebook at ayan, nakakita ako kung paano gumawa ng lumpia na wrapper. Kaya ayan, sinubukan ko. Syempre dahil handa na ang ating lumpia wrapper, kaya ayan, nagluluto tayo ng ating ibabalo. Nagisa na nga pala ako ng bawang at sinunod ko na nga ang sibuyas at ayan, hinalo-halo ko hanggang magkaunting lambot. Kasi masarap po talaga ang lumpiang gulay na hindi po masyadong luto, kumbaga half cook. Medyo gutom na nga ngayon yung Inday, kaya fast forward na tayo. Naglagay nga pala ako dyan ng chicken cubes na half. Tapos hinalo-halo ko siya hanggang sa matunaw ang ating chicken cubes. Pagkatapos kung mahalo-halo, nilagay ko dyan ang lahat ng mga gulay. Meron nga pala tayo dyan patatas, carrots, repolyo at saka yung kusa. Syempre ang ating black pepper. Tapos haluin natin ang ating black pepper dyan sa mga gulay para lahat ay magkaroon ng black pepper. Katamtaman lang pala ang ating apoy dyan para naman hindi agad masunog. Pagkamekos-mekos nga na inyong insan, naglagay na nga pala ako dyan ng soy sauce. Pagkalagay ko nga ng toyo, ayan, hinalo-halo ko na naman siya ulit ng lahat naman ay magkaroon din ng kulay. Ay sana all makulay. Pag magki-cravings ka nga naman ay lahat gagawin mo para lang makain mo yung tinakpan ko sa kulit at ayan, binuksan ko na naman at inilagay ko na nga ang aking sibuyas. Yeah, syempre, ayan, nag-shake muna tayo. Hindi lang sa pagsasayo, kundi dyan pati sa pagluluto, shake din natin ang ating niluluto. Kailangan lang talaga ng kaunting pasensya sa pagluluto, kaya tinakpan ko, binuksan ko na naman. Hinalo-halo ko lang hanggang sa matuyo at ayan, ready na ang ating pambalo. Naghanda na nga ako dyan ng isang plato at kaya mag-uumpisa na tayo magbalo. Syempre, dahil first time natin gumawa ng lumpia wrapper, kaya ayan, medyo maliit na talaga ating paggagawa at parang bitin nga tayo sa ating pagbabalo. Okay lang kung anong size ang aking nagawa, ang importante ay mahalaga. Ganyan talaga daw pag first time, hindi ka marunong pero aasahan nyo yan. Magiging magaling din ako sa paggagawa, inshallah. Dati hindi talaga kami nakakagawa ng mga ganito kasi nga pupunta pa sa bayan at malayo talaga yung aming bayan para makabili ng ganitong mga wrapper. Ngayon na alam ko na, pwede na pala tayong gumawa sa bahay. At syempre, menos gastos pa dahil nga harina lang naman ang ating gagawin, o diba? O pasensyahan nyo ng ating lumpia wrapper kasi may bukol-bukol pa kasi nga first time. Hindi ko ba naman kasi maintindihan sa kamay ko na yan. Ang lit-lit ng wrapper ko tapos ang daming digulay na nilagay ko. Iniisip-isip ko kasi para sa isang kainan, isang piraso lang, sold na. Sa pagluluto nga pala ng gulay, wag mo lang masyadong alatan para naman mas masarap at ma-feel mo talaga ang iyong gulay na walang alat. Alam nyo ba na ang nagpapasarap ng lumpia ay yung sausawan, kaya gagawa tayo later. Pwede naman siyang magbalot ka lang ng marami tapos ilagay mo lang sa ref, hindi naman pala siya magdidikit-dikit. Tapos pag gusto mo kumain, magprito ka lang, ready na, o diba? Mas madali pa. Alam nyo ba na napakamahal talaga ng lumpia ngayon? Naranasan ko kasi sa Manila na bumili ako isang piraso 10 piso tapos ang liit-liit pa. Nasaan ang hustisya? Kaya ito, gayahin nyo na ang ginagawa ko para mas makatipid kayo. Tapos na nga tayo magbalot, kaya ayan, naghanda na ako ng kawali at ininit ko na at ayan, naglagay na nga ako ng mantika. Maliit lang na kawali ang ginamit ko para naman hindi maaksaya sa ating mantika at 3 piraso lang atang aking lulutuin kasi nga malalaki. Paano ba naman kasi ang liit-liit ng wrapper tapos pinuno ko ng gulay kaya nahirapan talaga ako magbalot. Ayan, inilunod ko na nga dyan ang aking nabalot. Tinan nyo nga naman at busog na busog talaga ang aking lumpia. Ito sa gitnang silangan, kailangan talagang para-paraan lang para naman makain mo yung pagkaing Pinoy. O ayan, 3 lang talaga ang pinirito ko kasi sa lalaki ba naman ng mga lumpia na yan, talagang sigurado mabubusog ka na talaga niya. Habang napiprito tayo niyan at ako'y naghahanda nga pala dyan ng aking sibuyas bawang para naman sa ating sausawan. Para naman hindi naman tatakbo yung oras tapos wala tayong nagagawa sa kakahintay ng ating piniprito. Kaya ayan, nagmekos-mekos at ako'y nagmamindset ba. Sa pagpiprito nga pala ng ating lumpia, kailangan po talaga na mahina lang ang ating apoy para naman hindi agad masunog at hilaw pa talaga yung ating ilalim. Alam nyo ba na kung mag-isa ka lang sa buhay ay matutunan mo talaga mga bagay na hindi mo talaga natututunan kasi noon? Dati pag nagki-cravings tayo, bibili lang tayo pero ngayon mag-homemade naman tayo para makatipid. Baliktad ko nga pala ang aking niluto at ayan, nakikita ko nag-brown na nga siya. At tapos na tayo sa pagpigprito ng ating lumpia kaya dito naman tayo proceed sa ating sausawan. Naghanda na nga pala ako sibuyas bawang, naglagay na rin ako ng cornstarch at naglagay na rin ako ng paminta, tapos kaunting asin, tapos asukal na 2 kutsara. Dagdagan na lang mamaya akong magkulang pa, tapos ilagyan ko na pala dyan ng soy sauce na kaunti. Tapos kaunting tubig, tapos isalang na natin siya at talaga ating mekos-mekos dyan hanggang sa maglapot siya. Sa paggawa nga pala ng sausawan, kailangan mo talagang lagi maghalo
halo-halo. Siyempre nakalimutan ko kanina ang suka kaya ayun ibuhos na natin ngayon. Tapos sinalo-halo ko ulit siya hanggang sa maglapot yan. Kung ganyan pa ang kulay ngayon mamaya magbabago din yan. Tuloy lang sa paghahalo para hindi magbawa ang ating cornstarch. At tsadan! Ayan nagbago na nga ang kulay at lumapot na ang ating sausawan. Kaya ito ready na ang ating sausawan. Tikman nyo lang ang mga gawa nyo mga idol. Kung tama na sa panlasa nyo ay tama na sa pag nagluluto ako tinitikman ko talaga para alam ko kung anong kulang. Ready na ang ating sausawan kaya ito ipapakita ko sa inyo ang aking ginawa. Sobrang laki talaga niya. Ito na yung ating finished product. Tapos meron tayong sausawan. Kain tayo. Lumpiang gulay. Siguro nga 30 pesos each yan kasi ang laki.